Sinubukan ko nga mag-solo hike sa isa sa 7 heroes ng Guguan at ito ang Dong Maoshan. Bago ko nga pala marating ang trailhead ay kailangan ko munang lakarin ang mahigit 1 kilometro patungo dito. So yun guys, after almost 30 minutes na lakarin, 1 kilometer mahigit narating ko na rin yung trailhead. Makaraan ng ilang minutong lakarin ay pumungad sa akin ang mga nakahambalang na punong kahoy dala ng lakas na nakaraang bagyo dito sa Taiwan. Pala ako sa 5 kilometer mark. Yes. At dito ay medyo banayad pa hanggang marating ko ang 5 kilometer mark. Meron nga pala dito ang sakang daan. Hindi ko alam kung saan ang punto na ito. Pero try ko dito sa pataas. Bahala na kung saan ang daan. Bahala na kung saan ako pulutin. Matapos nga ang konting ahon ay dito na nangyari ang maling desisyon para tahakin ang 4.2 km sa kanang bahagi, kung saan dapat pala'y kaliwang bahagi ang aking tinahak. Down to 3 kilometers. Time check 11:05 ng tanghali. Pagod. Kaya pa naman. Sarap paringgan guys. Sarap paringgan guys. Yay. Kunin ng mga ibon. Grabe guys, tingnan nyo naman to. Ano nga palang epekto ng bagyo dito sa Taiwan? Dito nga ay nakala ko wala na naman daan dahil may isa na namang puno ang nakahambalang sa aking daraanan. Akala ko wala nang daan. The Fulan Bridge number 3. Lang yan, di ko na alam kung tama pa ba itong dinadaanan ko. Para wala yata kaming nadaanan dating ganito Yeah. Medyo duda na nga ako matapos kumarating ang Fulan Bridge. Sa hinaba-haba ng nilakad ko ay sa mababang elevation pa rin ako. Kaya aking napisyonan na mag-trail run na nga ako dito. Pagod. Unti-unti na nga ako napagod kaya minabuti ko muna na magpahinga muna ako sa saglit dito.
ito na nga kung saan papunta na ako sa exciting na part kung saan ubusan ng resistensya at masagan ang tuhod. Ayon nga sa ginamit kong travel app, nagsimula ang bahaging ito sa 900 meters hanggang sa peak neto na 1,690 meters. Dito nga ay tanging tali lang ang iyong magiging gabay sa iyong pag-ahon. At may mga bandana naman nakatali sa puno ang iyong magiging guide na susundan upang di ka maligaw. Kaso yun nga lang, naligaw pa rin ako. Palagay ko nga hindi na nadaraanan ang trail na to kasi ang ibang lugod ay nakalubog na sa putik at tinutulayan na ng mga langgam. Dito na nga tuluyan ako nakaramdam ng pagod. Wala pa man ako sa peak ay dito palang inuubos na ang dala kong baong sapaw at tubig, dala ng pagod at init ng panahon. Kaya advice ko lang guys na magdala kayo ng sapat na tubig na naaayon sa pangangailangan ng iyong katawan. Dito nga ay tuloy-tuloy pa rin at walang kupayang ahon. At maya-maya pa nga ay narating ko na ang peak ng Dong Mau. Kung mapapansin nyo ay walang tao dahil ito ay weekdays. Matapos nga ang 10 minuto ng pahinga ay nagdesisyon na ako ng bumaba. Wala rin ako matanaw dahil walang clearing. Uwi na nga pala ako guys. Medyo kumakagat na yung dilim kaya medyo binibilisan ko na yung pacing ko. Kasi paabot na naman ako ng gabi. At ayoko na rin abutin ng gabi sa trail kasi ako lang mag-isa yata ang tao dito. Dito nga ay dali-dali na akong bumaba at hindi na ako nag-video. Hanggang sa may narinig akong lagas ng tubig ng isang bukal at kumuha ako ng tubig upang inumin ito. Napakalamig nga at napakasariwa nga ng lasa nito. Dito nga ay lahat ng shortcut ay dinaanan ko na para mapabilis lang ang aking pag-uwi. Ayun lang guys at salamat sa pagsama hanggang sa susunod na video. Peace!